Okay, so yun mga kabisda, ito, day 4 na at part 4 na yung ginagawa natin na fish pan. So ito, buti na lang at natawag natin si Kuya Jobert. So yan, tutulong siya sa atin para sa proper na pag-aayos nitong mini pan. So kailangan pala maglagay muna tayo ng tinatawag na Sahara. Itong ihahalo natin dito para mas matibay at mas mawala ng tagas. Then mabibili tayo ng waterproofing. So yun, pag-finish na yun. Kaya yun, simulan na natin yung day 4 ng paggawa natin ng mini pan. Okay ba? Yung Sahara. Dalawa. Ito lang muna. Pero yung magkano yung waterproofing. 790. Wala. Ito susunod na yun. Yung pampalitaan mo na. Okay, so yun mga kabisda at nandito tayo ngayon sa hardware. Yun nga, pag-ibig na tayo ng Sahara. So yun, kailangan daw yun para at least talagang hindi tumagas yung ginagawa nating pan. Then after nun, siguro patutulin daw muna natin lalagyan na ng waterproofing. Medyo mahal din pala yung waterproofing. So yun, nasa almost 800 yung per gallon. So 2 gallon yung kakailanganin natin. Pero soon pa yun, kumain na muna natin yung pagpapalitada. Mga kabisda at nandito na ulit tayo. So ito yung tinatawag na Sahara. So yan, ang nilalagay ito pag yung simento ka na, pero hindi namin nilalagay sa hapon, then isasama na lang natin siya dito sa pagpapalikada. So ang sukat niya, isang Sahara, isang simento, then up sa tumba ng buhangin. So yun, pumunta lang kay Kuya Jobert. Na-arkila ko si Kuya Jobert para tumulong sa atin sa pagkuhan nitong mini pan kasi para masigurado natin na hindi magkakaroon ng leak o tagas yung mini pan natin. So yan, ganyan pala yung magiging itsura niya para siyang magmumukhang gatas. Pero mukhang konti lang, pero nalagyan na doon ng tubig at tinalo. So yan, napakarami na niya. Siguro yung isang supot na yan, mapapangalahati na yung pan natin. Sa totoo lang mga kabisda, first time ko lang magkakaroon ng ganitong mini pan, kaya buti na lang may nakilala tayo na tutulong. At ito, sinisimulan na ni Kuya Joelbert magpalitada dito sa mini pan natin. So yan, inuuna muna niya yung mga siding, yung pinaka mga gilid ng pan natin. So yan, ganyan lang yung ginagawa niya. Kung titignan nyo, parang napakasimple lang pero mahirap din pala. Tulad niyan, sa pagpapalitada dito, hinaluan na namin nga ng waterproofing. So yung waterproofing na tinatawag na Sahara, so yun parang rubberized siya na tutulong para hindi na tumagas yung mini pan natin. At dito mga kapisda, natapos ng magpalitada dito sa mga pinaka-siding. Kung titingnan nyo, parang ang dali lang pero medyo mahirap din palang gawin. Kaya yun, buti na lang may natawag tayo na tutulong para gumawa. Then dito naman, pang 2 supot na natin ng simento. So yan, ginaya ko na at lalagyan na natin siya ng Sahara na tinatawag. Yung cement na waterproofing compound. So yan, rubberized siya na tutulong para hindi na tumagas yung mini pan natin. Okay, dito naman tapos na yung pagpo-flooring or yung pagpapalitada sa flooring. So kailangan lang kinisin para hindi magkaroon ng bitak-bitak, para hindi magkaroon ng tagas. Okay, so ito na mga kabisda, done na ulit tayo sa ating part 4 sa paggawa nitong mini pan natin. So yan, finish na namin, napahira na ni Kuya Jobert. So yan, makinis na dito sa bandang ibabaw. Then hanggang dun sa dulo, makinis na yan. Then ang next naman natin na gagawin, patitiwin na muna to, siguro mga 2 to 3 days or Webis ngayon, siguro sa Sabado, papahira na natin siya ng waterproofing. Ganun pala yung process. Kailangan after muna na mga palitadahan, then yon, tsaka palang papahira ng waterproofing para makasigurado tayo na walang tagas. Okay mga kabisda, at hanggang dito na lang muna at salamat sa mga nanonood.
At pakipollow na lang sa mga hindi pa nakapollow para ma-update kayo sa susunod ko pang video para kung ano man yung susunod pa natin na gagawin dito. Yung paggawa ng mga filter, then kung ano yung mga isda na ilalagay natin. Siguro dito medyo kailangan tayo ng medyo malakas-lakas na filtration kasi nga medyo malawak. So yung haba niya is 20 feet. Yan, medyo mahaba-haba. Kaya kailangan malakas yung filtration natin. Okay mga kabisda, hanggang dito na lang muna. Happy Fishkeeping!